12 plus 1 lucky fruits na dapat meron ka sa pagsalubong sa New Year's Eve 2026. Mga prutas ito na pinaniniwalaan na nagdudulot ng swerte o umaakit ng prosperity at abundance para sa ating mga tahanan. At ito ay sumisimbolo rin para sa 12 months ng ating buong taon. Kaya't mahalaga ang pagpili ng bawat prutas na gagamitin. Hindi lamang po lucky fruits ang pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin ang ritual po ng 12 fruits of abundance. Paano nga ba ito ginagawa? At yung stepping on money ritual. Pag-usapan na natin mga madam, mga sir, para po alam ninyo ang gagawin at makapaghanda po kayo bago pa man sumapit ang New Year. Nakaprepare na po kayo kung ano yung mga ritual na gagawin ninyo. Ito po ay mula sa comment ni ma'am na kung ano nga ba yung swerteng prutas na po pwedeng ilagay sa dining table. At sasagutin na rin po natin mamaya mga ma'am, mga sir, yung comment po ng mga manonood natin para alam nila ang gagawin sa mga tanong nila. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Sa lahat po na gustong mag-send ng kanilang super thanks, yan po ay welcome at thank you in advance. Ang super thanks po ay nandyan sa baba. Makikita nyo po yan pag scroll ninyo. Meron pong super thanks dyan. So, sa lahat po ng gustong mag-send, maraming salamat po. At sa lahat po ng subscribers ko, maraming salamat po sa lahat po ng bagong nag-subscribe. Salamat po at yung nag-join po sa group na hindi talaga umaalis. Ma'am, maraming salamat po sa iyo. Lahat ng prutas ay swerte. Piliin nyo lang po yung matatamis at yung mabibilog. Yung iba po hindi naman bilog na bilog pero matamis, pwedeng ilagay yun. Maakit pa rin yun ang prosperity at abundance. At dapat po yung prutas ay kinakain ninyo. Okay po? So, para daw sa nagtatanong ano nga ba yung prutas na po pwedeng ilagay sa dining table. So, lahat po ng prutas na to, ma'am o sir, ito po ay nangangahulugan ng prosperity at abundance. Good luck po. At maganda itong ilagay sa dining table. So, unang-una po, apples. Pwede po ang grapes, sunod orange, sunod po pineapple, sunod ang pomelo, sunod po ang dragon fruit, at sunod po ang longgan, sunod po ang mango, ang melon, watermelon, chico, persimmon, at kung may makikita ka dyan na mga iba't ibang prutas pa kagaya ng plum o kung ano pa man yung makikita mo, pwede mong idagdag yan. Basta po kinakain ng pamilya mo. At yan ay matamis. Okay po? So, kinakailangan yung nasa dining table natin, matatamis yan. Okay? 12 plus 1. Okay? Para maging 13 fruits. Paano siya? Gagawin nga 13 fruits. Okay? Kailangan ba dagdagan ng ibang prutas pa ulit? Pwedeng dagdagan mo ng isang prutas na iba pa kung nais mo, pero pwede rin dalawahin mo ang pomelo. Okay po? Kaya siya 12 plus 1 o equals to 13 fruits kasi po may isang prutas dyan na pwedeng dalawahin. At ito po ang pomelo. Ang pomelo ay pinaniniwalaan na kapag naglagay ka ng dalawa nito o karaniwan po na ito ay inihahanda ng dalawa o pares para po sa good fortune ng both parties. Ibig sabihin, nanay at tatay, business partners, o kung sino mang mga kasosyo niya. Kaya naglalagay ng pomelo, dalawa. Okay po, kaya 12 plus 1. Pero kung nais mo naman na dagdagan ng iba pang prutas para maging 13, hindi pomelo, pwede rin po yun. Okay? So ito'y pamamaraan po para sa 13 fruits. Ritual po kapag tumungtong na ang 12 o'clock sa pagsalubong sa bagong taon.
Meron po tayong tinatawag na 12 grapes of abundance. Ito po yung kumakain ng 12 na peraso ng grapes habang sumasalubong po o habang nagaganap ang bagong taon. Ngunit po, kailangan kumain ka rin ng black eyed peas o yung black beans. Kailangan po mayroon kang inihandang pagkain na may nakalagay o nakahalo yung black beans. Okay? Kaya nga po, yung mga inihahanda nating ulam, hinahaluan natin yan ng black beans, iba't ibang uri po ng beans. Pwedeng ilagay dyan. Kasi yung beans po, kakainin din natin yan. Ang beans po kasi ay nangangahulugan ng prosperity at new opportunities. At kapag sinama mo yan o kinain mo yan kasabay ng 12 grapes, yan po ay pinaniniwalaan ng yan po ay pinaniniwalaan na swerte. Unlocking good luck opportunities ang tawag nila dyan. Kaya kapag kakain ka ng 12 grapes, pagkatapos mong kainin yung 12 na peraso ng grapes, kakain ka rin ng black beans na hinalo mo doon sa mga ulam or putahe na niluto mo. Pinapares po yun. Isa yun sa mga ritual na ginagawa kapag sumasalubong po sa bagong taon. Sunod, meron pa at dapat po ginagawa natin. Ito po yung stepping on money. Ang labas po ng tahanan natin, karaniwan na sa atin naglalagay tayo ng welcome mat. Naglalagay tayo niyan. At kapag sumasalubong sa bagong taon, bago ang welcome mat natin. At pinipili talaga natin ang kulay red. Okay? Sa ilalim ng mat mo, maglagay ka na dyan ng coins. Okay? 9 coins ang ilalagay mo sa mat mo at huwag mong aalisin. Pwede rin na ilagay mo yung 9 coins sa red envelope or doon po sa red angpaw, pwede yun. Pwede rin namang emperor's coin ang ilagay mo. Okay? At hindi po yan gagalawin. Okay? Pwede yan. At meron pang isa, kung hindi yan ang gagawin mo, pwedeng kung may cinnamon powder ka, maglagay ka ng konti lang sa gilid po ng pintuan mo sa labas. Patakan mo lang ng kahit na ilang pinch lang or kutsarahin mo, konti lang, ilagay mo sa gilid ng pintuan mo. Okay po? Para po ma-welcome ang abundance at prosperity na mula po sa pagsalubong sa bagong taon. Ngayon, kung meron ka naman ay cinnamon sticks, pwede po yan, ilagay mo sa malapit sa front door mo. Huwag mo nang ilagay sa sahig. Yung powder lang po yun, yung inilalagay sa sahig. Cinnamon powder, nilalagay sa sahig. Pero pagka stick po, huwag mo ilagay sa sahig yan. Lagay mo sa lalagyan, lagay mo malapit sa front door ninyo. Sunod po, sa dining table natin, naglalagay tayo ng table mat. Ang ilalim ng table mat, maglagay ka ng 9 coins dyan. Okay? Karaniwan na ginagawa yan or baka hindi lahat sa atin alam na naglalagay po ng 9 coins sa ilalim ng table mat kapag sumasalubong sa bagong taon. Para po ma-activate yung inilagay mo na 12 fruits dyan sa dining table mo. At habang kumakain kayo, na-activate po yung energies dyan. Kaya naglalagay ng 9 coins. Ngayon, pagkatapos ng New Year, nililigpit na yung mga gamit. At maaaring naubos na yung prutas. Pagpalagay na natin na naubos na yung prutas na nakalagay sa dining table, ano gagawin sa coins? Kunin mo ang coins, ilagay mo sa southeast area. Pwedeng i-deposit mo sa bangko kung nais mo or itabi mo lang. Okay? Huwag mo siyang aalisin. Diyan lang muna. Ibinibili po yan pagkatapos ng taon. Okay? Pero habang hindi pa natatapos ang taon, tinatabi po. Para po, ma-keep ninyo kung ano man yung energies na nakuha ninyo nung sumalubong po kayo or nung nag-activate po kayo ng energies nung sumasalubong kayo sa bagong taon. Okay po? Marami tayong ginagawang iba't ibang uri ng ritual. At ito po ay inaayon natin sa ruling sign ng taon. Ang 2026 po ay kakaibang taon. Kung bakit? Sa tuwing napapalapit na ang pagsalubong sa bagong taon, naglalabasan po yung iba't ibang uri ng ritual.
Kasi po, ang pagsalubong sa bagong taon ay isa sa pinakamaswerteng araw sa lahat. Kahit kung mapapansin ninyo, lahat ng pampaswerte sinasabit na nila. Lahat ng ritual ginagawa na ng halos karamihan. Kasi po, ito lang yung araw na pinaka natatangi sa lahat, na pinakamaswerte. At po pwede talagang ma-activate natin yung windfall na tinatawag natin, yung hindi inaasahang swerte. Pwede natin sabihin na may mga tao talaga na nakuha nila yung windfall nila o yung biglaang swerte sa buhay nila nang hindi nila sinasadya. Maaaring ito ay nakatakda sa kanila or may naka-activate nito para sa kanila. Ngunit tayo po, pwede natin i-enhance yan. Kaya sa tuwing sumasapit yung pinakamaswerteng panahon, sumasabay tayo. Kasi po, ang lahat ng tao ay may windfall. Okay po, walang pinipili ang good luck energies. Basta nakaprepare ka at naglagay ka na nga pang-activate sa mga ito. Kasi po, pwede po talaga na ma-activate natin yan. At maaari talagang mabago kung ano man yung sitwasyon na meron tayo. Sunod po, para po sa comment ni Ma'am, maswerte ba or pwede bang lumipat ng bahay ng December o January? Ma'am, depende po. Okay? So, kung pagbabasihan natin swerteng araw ng December, kung talagang hindi ka na po pwedeng mapigilan, yan na talaga, kailangan mo na talagang lumipat, itapat mo ng December 21. Swerte po yung araw na yan para sa mga ganyan. Okay po, December 21. Swerteng araw yan. Kung no choice ka na, lilipat ka na talaga. Kasi po, ang paglilipat po ng tahanan, house moving, kung yan ay papasilip mo talaga sa mga titingin, marami pong tinitingnan. Okay? Zodiac sign ninyo, lucky hour, marami pong tinitingnan. Pero kung no choice ka na po, talagang kailangan ng lumipat, December 21 po, swerte na lumipat or pumunta ka sa ibang area. Yan yung araw na pinakamaswerte sa buwan po ng December. December 21, 2025. Ma'am, kung no choice ka na. Kasi po, marami pong dapat tingnan. Kaya hindi siya ganun kadali na masagot ng oo o hindi. Pero kung no choice na nga po, may pinakamaswerteng araw ang December. Ito po ay ang December 21. Okay po? At para po sa comment ni Ma'am, pwede ba pagsamahin ang munggo at black beans? Pwede po. At tanong niya rin, kailan ito ililigpit? Kung yan po ay gagawin mo ng Chinese New Year na, o bago pumasok yung Chinese New Year, gagawin mo yan, 15 days po. Meron pong auspicious days na 15 days simula nang pumasok ang Chinese New Year o yung bagong taon. Pag natapos na yung 15 auspicious days, pwede na pong iligpit. Yan. Okay? At yung egg po sa prosperity basket, mga madam, no? Yan po ay lulutuin isa-isa. Hilaw po yung ilalagay dyan. Okay, mga madam? Hilaw na ilalagay, lulutuin ninyo yan. Pwede pa isa-isa or kung gusto mo, lutuin mo siya by groups, pwede po. Pwedeng apat-apat, pwedeng tatlo-tatlo. Depende po sa'yo. Pero yan ay kakainin, hindi po itatapon. Okay po? At para po sa comment ni Ma'am, siya po ay nagtatanong, may ibon na pumasok sa bahay nila. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibon po kasi ay nagdadala ng good news. Ibig sabihin, nagdadala ng good fortune, success, at development. Depende na lang po sa kung ano yung ibon na pumasok sa tahanan ninyo o kung ang ibon ba na pumasok sa tahanan ninyo ay hindi injured. Kung yan ay nakakalipad ng maayos, yan po ay nagdadala ng success messages sa inyo. Okay po? Ang pinag-aalala po kasi ng iba, kapag ang ibon na pumasok sa bahay ninyo, injured po. Medyo hindi maganda ang meaning noon, pinag-iingat yung nasa tahanan kasi maaaring ang nakatira doon ay masasabi natin na mababait. Sila ay binibigyan ng warning ng mga energies na nakapaligid sa kanila. Okay? So may mga ganun po talagang senaryo na yung nakatira sa tahanan
ay nakakakuha ng senyales mula po sa enerhiyang nakapaligid. Sila ay protektado ng enerhiyang nakapaligid sa kanila. Kaya't kapag may mangyayaring hindi maganda o inauspicious energy sa maaaring tumama sa kanila, nagpapahiwatig o may pahiwatig na ipinapakita sa kanila. Depende na lang kung ito ay mababatid nila. Okay? Pero kung yan po ay nakakalipad ng maayos, okay po yan. Good luck po ang meaning niyan. At wala namang dapat ipag-alala. Okay po? So, isa yun sa mga dapat pakatandaan kapag mga hayop o insekto na bumisita sa tahanan ninyo, dalawa lang ang titingnan mo. Titingnan mo po kung siya ay nasa maayos na kondisyon o siya ay injured. Kapag siya ay injured, bantayan mo ang pagkilos mo. Magdahan-dahan ka sa lahat ng gagawin mo kasi po pwedeng binibigyan ka ng senyales ng mga enerhiyang nakapaligid sa inyo o ito ay isang uri ng babala na magdahan-dahan ka. Kasi po pwedeng may kamalasan na po pwedeng tumama sa'yo kapag hindi ka nagdahan-dahan. So may mga tao po, may mga piling tao talaga na binibigyan ng senyales ng enerhiya sa paligid nila. Okay po? At para po sa comment ni ma'am, pwede ba ang kamangyan? Walang insenso? Yes po, pwede po ang kamangyan, ma'am. Kung yan ang nais mong gamitin, pwede po yan. May comment dito si ma'am ayon sa kanya, hindi sila pwedeng kumain ng pork, baka hindi sila swertehin. Hindi po ma'am. Yung kinakain nyo po na beef ay isa po sa mga luxury food. Isa sa pinakamaswerteng pagkain yan. Hindi lamang po nabanggit dahil yan ay kilala na talaga bilang swerteng pagkain. Okay? Okay po, kaya hindi siya nabanggit. Kasi alam na ng lahat na yung pagkain na yan ay kabilang sa mga luxury food at masuswerteng pagkain. Okay po, hindi lamang po yung pork. Okay? Lahat ng pagkain, yan ay swerte. Okay? At nangangahulugan po yan ng prosperity at abundance para sa ating lahat. Nagkakaroon lamang tayo ng selective na pagkain kapag New Year. Okay? Pero lahat ng pagkain po, yan ay swerte. Okay? Kinakailangan lang natin na gumawa ng adjustments kapag sumasalubong tayo ng New Year. Pero yung sinasabi ni ma'am na hindi sila nakakain ng pork, baka hindi sila swerte. Hindi po. Yung kinakain yung pagkain ay kabilang sa luxury food. At talaga namang maswerte yan. Kaya't hindi na siya nabanggit pa. Kasi kabilang na yan sa pinakamaswerteng pagkain. Okay po? Salamat po sa panonood mo, ma'am. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat po sa inyo. Sa nag-join po sa group kay ma'am na nananatili pa rin siya, maraming salamat po. At sa nagsisend po ng super thanks, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng subscribers ko na nandyan palagi at yung mga bagong nag-subscribe po, maraming salamat po sa inyo. Palagi niyo pong tatandaan mga madam, hindi ninyo alam or hindi natin alam kung ano ang masasalubong natin sa bawat araw. Ang pinakamahalaga dito, kaya mong proteksyonan ang sarili mo sa anumang uri ng enerhiya na pwedeng maibato sa iyo ng bawat sitwasyon. At yun po ang pinag-uusapan natin na talakay natin palagi. Okay? Ang feng shui po kasi ay hindi lamang tumutukoy sa swerte o malas. Ito rin ay tumutukoy po sa nature, enerhiya ng nature, enerhiya ng environment. Ibig sabihin, mga taong nakapaligid sa iyo. Sino sila? Ano sila? Ano ang pwedeng maidulot nila sa enerhiyang meron ka? At marami pang iba. Okay? Ganyan kahalaga ang kapaligiran mo. Okay? So, hindi lamang nature na natural na kapaligiran. Pati po yung mga kapitbahay ninyo, mga taong nakakasalamuha mo, maaaring makaapekto sila sa enerhiya mo at maaaring magdulot din ng kamalasan sa iyo. Kaya dapat alam mo kung paano mo proteksyonan ang enerhiyang meron ka.
Okay? So, hindi po yan basta na lang ginawa. Okay? Yan po ay talagang kabilang sa mga dapat pinakababantayan ninyo. Kasi ang kamalasan ng bawat isa, pwedeng magmula sa mga yan. Okay po? So, maraming salamat po sa panonood. Sa lahat po ng nakaka-appreciate, maraming salamat. Kung may tanong po kayo, mag-comment lamang po kayo sa baba. Sa lahat po, Merry Christmas po.